Ito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Suportado ng Department of Health ang mungkahi ni Finance Secretary Ralph Recto na iban ang mga disposable vape sa Pilipinas. Sa statement na inilabas ng DOH, nagre-resulta sa e-cigarette or vaping products, use associated lung injury o IVALI, nicotine addiction, at iba pang respiratory at cardiovascular diseases ang paggamit ng vape. Bukod dito, may dala din itong panganib sa kalikasan dahil gawa ito sa plastic at battery na hindi basta-basta pwedeng i-recycle. Una nang pinatitiyak ng DOH sa Philippine National Police na walang minor de edad dapat magkaroon ng access sa kahit anong uri ng e-cigarettes. Samantala, nakapagtala ng danger level na heat index ang Tuguegarao City sa Cagayan. Sa monitoring na Pag-asa, pinakamataas na heat index kahapon sa Tuguegarao na umakyat sa 42 degrees Celsius. Ayon sa Weather Bureau, may tuturing na danger level ang nararamdamang init kung umabot ito sa 42 degrees hanggang 51 degrees centigrade. Sa ilalim nito, posibleng makaramdam ng heat cramps at heat exhaustion na maaaring humantong sa heat stroke. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Matapos na ilang araw, isa na naman daga ang naispatan sa Ninoy Aquino International Airport. Sa kumakalat na video sa TikTok, ipinost ng user na si J. Hashihira ang pakalat-kalat na daga sa boarding gate ng NAIA Terminal 3. Ayon sa pasahero, nagulat daw siya na makarinig ng mga sigaw at paglingon sa boarding counter ay dito anya nakita ang daga na kumakaripas ng takbo. Una rito sinabi sa DZRH ni MIA General Manager Eric Ines na posibleng may iba pang dagang gumagala sa ibang parte ng terminal. Pumalo sa higit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsara sa agrikultura sa bansa dahil sa El Nino at sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamalaki ang pinsala sa Western Visayas na umabot na halos sa 680 milyong piso. Sunod ang Mimaropa, Ilocos, Calabarzon at Zamboanga. Apektado ngayon ng El Nino ang mahigit 23,000 magsasaka at mangista sa bansa. Ayon pa sa NDRRMC, bukod sa kakulangan sa tubig, pang-irigasyon ay kulang na rin ang supply ng inumin tubig sa ilang barangay sa Himamaylan, Negros Occidental mula pa noong Disyembre. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. DRH, a proud member of MBC Media Group. Ang oras sa buong kapuluan, ganap ng 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Pinabulaanan ng Department of Education ang kumakalat na social media post na nagsasabing magbibigay sila ng allowance sa mga elementary student. Base sa kumakalat na post,
Kailangan lamang umanong magbigay ng school identification kapalit ng allowance sa mga grade 1 hanggang grade 6 pupil. Ayon sa DepEd, peke ang nasabing post at hindi dapat pagbigay ng personal na impormasyon ng mga magulang at kanilang mga anak. Nagpaalala naman ang kagawaran na sa kanilang official social media platforms lamang kumuha ng mga impormasyon para maiwasang mabiktima ng anumang uri ng scam. Samantala, naniniwala ang COMELEC na walang mangyayaring aberya sa online voting ng mga overseas Filipino workers sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, nasa 11 kumpanya ang kanilang kinuha para sa gagawing online voting. Mahihirapan aniya ang mga hacker na pasukin ang kanilang sistema dahil sa inilatag nilang safeguards. Kasama rin sa proseso ang pagkuha ng personal na impormasyon at biometrics para matiyak na rehistrado lamang ang mga boboto. Samantala, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi lahat ng bansa ay mayroong online voting dahil may ilang mga bansang hindi pumayag na magkasa ng internet voting. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.